coronavirus diseases, COVID-19. The big one, na yumanig sa lahat ng bansa. May 7 ibayo pa ang kasunod. Sa Biblia o banal na kasulatan, mababasa at inilalarawan. Taon 2020, katuparan ng mga pangitain. Ang katotohanan ay ihahatid sa inyo ng Iglesia ni Cristo Hinirang. Nagpapahayag sa inyo ng mga naganap, nagaganap, at magaganap pa. March 16, 2020, nang nailathala ang pahayag na ito. Pagkatapos na nailathala ito sa blog ng Iglesia ni Cristo Hinirang, gigising na kaya ang mga pinatutungkulan na 10 at ang 2 pa? Isaias 13 sa talatang 9 at 10. Dumarating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at nag-aalab sa matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulin. Hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat. Pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Unawain, ginampanan lang mga kaukulan sa isa't isa. Matatapos din ang lahat na tayo ay nasa panig ng lahat ng kapayapaan. Ang ibig ninyo, ang ibig namin, ay mapaghari ang pag-iibigang magkakapatid. Tandaan, kailangan lang namin na iahayag sa inyo ang mga propesya para maunawaan natin na ang mga naganap ay kailangan na ito ay mangyari dahil nakatakda sa katuparan ng mga propesya. At para maunawaan o malaman din natin ang sinasabi ng Isaias 41 sa talatang 26 at 27 na siyang patutuo ng ating Panginoong Diyos sa sugo niya sa dulo ng ating panahon, na kaniyang ipasabi ang ganito: ang aking bayan ay uuwi na. Ang naganap at nagaganap pa ay hayag na patutuo. Ang mga pangyayari na ito ay bilang babala sa mga pinatutungkulan. Ang peste
Unawain. Levitico 26 sa talatang 23. Kung magmamatigas pa rin kayo, 7 ibayo pa ang parusang ibabagsak ko sa inyo. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo, at marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa aking tipan. Makapagtago man kayo sa mga muog, padadalhan ko kayo roon ng peste. Kaya lalagpak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Magdadahop kayo sa pagkain, ano pat iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Ang pagkain unti-unting irarasyon sa inyo, at hindi kayo mabubusog. Ang nailathala sa vlog ay naganap, nagaganap, at magaganap pa. Ito po ay sinimulan na natin na ipamigay. Mga kababayan, no? Tingnan po ninyo yung litrato. Picture speaks 1,000 words. No? Ganito po yan. May dumating tayong 2,000 para sa 2,000 pamilya galing sa DSWD. Bago po ang report na to, kinumpirma po natin, tinulungan po ulit tayo ng national government. Nagsisikap ang gobyerno o ang pamahalaan na mapunan ang pangangailangan ng mga tao. Secretary to the Cabinet Carlo Nograles ang sistema ng pamamahagi ng tulong ng gobyerno. Una, food assistance para sa mga pinakamahihirap na pamilya. Kung sino-sino ang mga ito ay nakalagay na raw ito sa database ng DSWD. Food assistance po muna ang ipamamahagi ng ating national government, and then to follow na po yung financial assistance. Sinasabayan po yan ng pagkolekta ng DSWD ng listahan mula sa ating mga LGUs. At dun sa pangalawang pasada ay ibibigay na ng DSWD yung mga nakaligtaan. Nagbahay-bahay ang alkalde ng Gapan, Nueva Ecija para magbigay ng tig-1 sakong bigas, buhay na manok, itlog at gulay ngayong pangatlong linggo na enhanced community quarantine. Sa ganitong paraan, hindi na daw kailangan lumabas pa ng bahay ang mahigit 30,000 pamilya sa Gapan. Mayaman o mahirap, walang pinipili. Umabot ng 16 na milyong piso ang pondong nalikom ng Gapan para sa pagkain. Gayunpaman, hindi raw sapat ang pera ng pamahalaang lungsod, kaya dinonate ng alkalde ang kanyang sweldo na umabot sa 4.5 million pesos. Sa ngayon, may 6 na kaso na ng COVID-19 sa Gapan. 837 ang persons under monitoring, habang 9 ang persons under investigation. Long tent sa Ciudad de Victoria sa gilid ng Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan ang inihahanda para gawing COVID-19 facilities. Bawat tent, higit 100 na katao ang kayang i-accommodate. Nang ipakita kanina ang mga tent, may mga dibisyon na, may mga double deck na kama at refrigerator, may ilang modification daw na gagawin. Northern Metro Manila plus Bulacan. QC, Kamanava, and Bulacan ang isa-serve natin dito. So again, nagpapasalamat po tayo sa INC, no, na sila mismo ang nag-offer. Ang housing sa compound ipapagamit sa health workers. Dahil sa pagkilala, sa pagtulong sa kapwa, ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ng mahal na kapatid na Eduardo B. Manalo, ay napagpasyahan niya at ng pangasiwaan na ipagamit ang gilid ng Philippine Arena
na nasa Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan, na tinayuan ng COVID-19 facilities kung saan dadalhin ang mga person under investigation o PUI. Kinilala at ipinagpapasalamat ng mahal na kapatid na Elias Arcangel Jesucristo ang mabuting hakbang na ginagawa ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa panahong ito ng krisis. Pakinggan natin ang mensahe mula sa mahal na kapatid na Elias Arcangel Jesucristo sa pamamahala. Salamat sa pamamahala at sa pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo. Nang mabahagian ng biyaya ang mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo sa panahong ito ng krisis, ay naipagmalasakit ninyo ang mga kapatid. Lalo kayong mamahalin. Ipananalangin namin mula sa aming mga kapatid ninyo sa Iglesia ni Cristo hinirang. Oo, sa panig namin, nananalangin na malalagpasan at mapagtatagumpayan rin natin ang pagsubok ng Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos natin sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo natin. Kami ay nananalangin, nagkakaisang iaabot ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang tulong sa inyo at sa pangkalahatan para anumang mga kinakaharap ninyo ay mapagaan. Nawa manaig na ang damdaming makalangit at pagmamahalan sa magkakapatid. Huwag ninyong iisipin na kami ay nagagalit sa inyo. Ginagawa lamang natin ang kani-kaniya nating mga kaukulan para sa nalalapit na araw ng pagliligtas. Magpapatuloy ang pagsasaayos para matupad ang lahat ng propesiyang nakatakda. Matatapos din ang lahat, pansamantalang nagkakadigmaan man, para matalo na ang kapangyarihan ni Satanas at ang lahat ng Iglesia ni Cristo mula sa pamamahala ng mahal na kapatid na Eduardo B. Manalo at sa lahat ng mga ministro. May lalapat din na mapapanauli ang pag-iibigang magkakapatid at ang tagumpay ay para sa karangalan, kapurihan at kaluwalhatian ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pinakamamahal nating Panginoong Jesucristo. Elias Arcangel Jesucristo. Unawain ang naganap at kasalukuyan na nagaganap pa. COVID-19 na yumanig sa lahat ng bansa. May patotoo sa Biblia. Huwag mabahala, may lunas. Walang kamalay-malay ang lahat ng mga tao sa buong daigdig. Ang marami sa kanila ay sinasaklutan na ng katatakutan, pati na ang mga kinikilala't mga makapangyarihang tao sa daigdig
na ito ay nangangamba na sa lawak ng pinsalang dulot ng mapaminsalang coronavirus diseases o COVID-19. Sila, bagaman mga matatapang na humaharap sa karamihan, subalit sa likuran nito ay humihiyaw sa takot na sila man din ay nangangambang mapabilang sa maagang mamatay. Dulot ng mapaminsalang sakit na ito na mabilis na kumakalat sa kamangha-manghang dahilan. Dito nila na pag-unawa na walang magagawa ang kanilang impluwensya sa lipunan, kapangyarihan at kayamanan. Napagtatanto-tanto din nila na sila ay katulad din lang ng mga mahihirap na tao na kapwa iginupo ng coronavirus diseases sa banig ng karamdaman. Ang ilan sa kanila ay matatalino. Alam nila sa buong daigdig may mga bansa na hindi totoong nagdideklara ng tunay na dami ng mga namatay o nagbibigay ng tunay na detalye ng dami ng mga napinsala sa bansa nila. Ito ay kasunduan sa panig na rin nila para maingatan ang dangal ng bansang pinoprotektahan nila. Ito ay nalalaman nila mula sa mga taong mapagkukunan ng mga detalye sa mga mapagkakatiwalaan nilang napag-uutusan. Kaya hindi mapagaan ang kanilang kalooban dahil sa mga pabago-bagong laman ng mga balita sa ibang bansa. Sa araw-araw na iba sa tinanggap nila sa naibalita sa kanila. Wala silang kapanatagan. Naroon ang kanilang pangamba. Subalit sa panig ng mga mahihirap na tao, palibhasa walang mapagkukunan ng sapat na gugulin sa kaniya sa ospital na pinaglagakan sa kanya dahil sa sakit na ikinahawa niya, ay taimtim na dumadalangin, nagmamakaawang pagagalingin siya ng pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos natin sa pamamagitan ng pinakamamahal na Panginoong Hesukristo natin, na ang mayroong ganitong pagkakilala, na mayroong napakataas na pananampalataya, mahirap, mayaman o napakayaman, ay siya ang unang nagtatamo ng kagalingan. Kaya mahalagang mapag-unawa ng lahat na walang ibang makatutulong para sa lubusang kanilang ikagagaling, kundi ang tulong na magmumula sa ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos lamang. At ito ay sa pamamagitan ng kaniyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa mga tao ang pagkukulang. Wala sa kaniya, wala sa kanila. Nakalimot lang ang mga tao na kailangan lang talagang paalalahanan pa, o marahil wala lang talagang kabatiran sa higit na katotohanan na dapat na mapag-unawa pa ng lahat kung bakit sunod-sunod na ang mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa daigdig, at ang kasalukuyan ay Nobel
COVID-19. Naghihinakit ang ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos. Sa mga tao, yan ang totoo. Ngunit ang awa at habag ay patuloy niyang ipinadarama sa lahat. Mahal niya ang lahat, kaya nga lagi siyang nagpapaalala at nagpapaunawa kung ano ang marapat na gawin nating lahat at marapat na sundin. Ano ba ang punot dulo ng lahat ng mga pangyayaring ito na napauukol sa coronavirus diseases o COVID-19? Ang corona na may kapahamakan. Ang mga talatang sinipi sa isang pahina, ito ang direktang nauugnay sa coronavirus diseases at ang mga kauri nito na paparating. Hingin natin ang panig ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kapag napag-unawa na ninyo, manumbalik kayong lahat sa Kaniya na sumunod sa Kaniyang ipinag-uutos na sa pagkakataon na ito ay inyong mapag-unawa sa pamamagitan ng Kaniyang pinakamamahal na anak na ating Panginoong Hesukristo, na nagkakaloob ng putong ng korona, ng kaligtasan na taglay ang kapayapaan at kapanatagan ng lahat ng bansa makasunod lamang. Hayaan ninyong ang napahihintulutan sa Iglesia ni Kristo hinirang, ang inyong abang lingkod, ang kasangkapanin ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, sa pagsusugo niya sa pumapatnubay sa pamamagitan ng diwa ng pinakamamahal nating Panginoong Hesukristo, ay napahintulutan nila na magpaunawa muli sa inyong lahat ng may karunungan. Ito ay mula sa katotohanan ito para sa kanilang kapurihan, karangalan at sa kaluwalhatian. Elias Arkanghel Hesukristo. Ngayon, unawaing mabuti ang mababasa sa Levitico 26 sa talatang 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtayo ng mga inukit na larawan o haliging sagrado o mga batong hinugisan upang sambahin. Ako si Yahweh. Pasado alas 7 ng gabi nang madaanan namin sa Barangay Manggahan, Santa Maria, Bulacan ang prosesyong ito. Pumasok pa ang grupo sa isang eskinita. Ang ilan naglalakad habang magkakapit-bisig. Ang mga residente nagsilabasa ng bahay. Para po sa paglayo ng virus ng sakit natin, pagdadasal namin.
Pero di ba dapat daw may social distancing, wag lalabas ng bahay? Ngayon lang po kasi po sa posisyon nga po para pakikiisa. Kita, sumakay na sa pick-up ang mga nagprosesyon at nag-motorcade na lang. Pagdating sa simbahan, sa late nagdasal, mali sa bagong resolution ng Pilipinas, may pagkakasal ng barangay ng Mexico. Sumusunod naman daw sila sa social distancing at binawasan nga raw ang mga kasali. Simpleng salita ang huwag. Bargain with God. We made him a promise. We promised to have no other God but him. Why, Aaron? Why? Why did you do this? The people. They were scared. They made the idol. And you let them? When he chose them to be an example to the world. When he chose you to be his priest. You said... You promised! You gave your word! You are not our leader. Your way is too hard! Can't worship a God we can't see. Sa pambungad pa lang, ibig sabihin di na niya pinahihintulutan. Nasa ibang salita ay bawal. Madalas pumapasok pa ang mga pangangatwiran ng tao. Hindi naman nila anya sinasamba. Pinatutungkulan lang nila ng paggalang. At kaya lang naman sila may mga larawan na nakikita sa kanilang tahanan. O may mga santo na maliliit at malalaki na niluluhuran, dinadalanginan, ay di umano ang lahat ng yaon ay replika lang para may direkta silang kinakausap at pinatutungkulan ng kanilang mga dinadasalan. Ang paniniwala ng mga matatanda po noon, nung nagkaroon pa nung mga panahon, is naniniwala sila na nagkaroon ng salot dito sa Manggahan, barangay po namin, at sa pamamagitan ng prosesyon ng mahal na pong San Roque, is nawala yung sakit po na yun. Siyam na gabi nang nagpuprosesyon ng grupo. Mga kapatid, unawain natin, hindi nila talaga alam ang iba sa kanila. Mula pa sa pagkabata, kinamulatan na nila ang ganoong seremonya sa kanilang mga magulang. Ang iba may kabatiran na, subalit kulang pa sa pananampalataya kasi hindi nga naipaliliwanag sa kanila ng may kaayusan at kagaanan. Naunawaan natin na naging mabigat sa kanila na masabihan sila na talagang ipinagbabawal, na nasabayan pa ng mabigat na bitaw ng pananalita. Kaya hindi tumimo sa kaisipan ang ipinauunawa sa kanila. Kaya hindi nila sinampalatayanan. Hayaan ninyo
Mga mahal kong kapatid, ang kapangyarihan ng katotohanan ng pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo ang magpaunawa sa kanila na may kahinahunan at kaamuan. Maramdaman nila na hindi sila inuusik, kundi ang maramdaman nila, sila ay ipinagmamalasakit na mabigyan ng marapat na pagkaunawa kung bakit ayaw ng Panginoong Diyos ang anumang mga Diyos-Diyosan na mga inukit na larawan o rebulto na sinasamba. Narito ang paghahanay na mula sa Iglesia ni Cristo hinirang, na isa lamang masigla at pangkaraniwang kaanib na hindi ministro at hindi rin manggagawa. Mga kababayan, mga kaibigan, sa binasa sa itaas, muli pakitunghayan ang unang talata na ating sinipin. May mababasa kayong pangalan, may nagpapakilala. Kaninong pangalan? Ang sabi, ako si Yahweh. Nangangahulugan ang ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos ang may sabi. Dahil siya mismo ang Panginoong Diyos ang may pag-uutos na huwag gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Tanong, mga kaibigan, mga mahal naming kababayan, kailangan pa ba ninyong ipilit na gagawa pa rin kayo ng Diyos-Diyosan sa kabila na siya na mismo ang Panginoong Diyos na ang pumipigil sa inyo na huwag kayong gagawa? Siyempre, ang salitang huwag, pagdidiin na pag-uutos niya na huwag kasi nga ayaw niya. Malinaw na malinaw ang pag-uutos niya na huwag. Mahal naming mga kaibigan, kababayan, kaya huwag na natin ipilit ang sarili nating kagustuhan at kagustuhan rin ng iba, kundi ang masunod natin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos natin. Ang laganap ay umpisa ng babala ng makapangyarihang Panginoong Diyos sa kasamaan ng tao. Sa dulo ng panahong ito, unawain, ito ay sa simbolikal at sa espiritual. Smear some of the blood from your meal over the door of your house. Do not forget that. Every door must have that sign on it. It will protect you. And then wait. Wait. Wait.
Seti! Seti! Seti, wake up! Seti! 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 Moses! Moses, my brother! Manureth! My son was taken too. I grieve with you. You grieve? I think your God is a cruel one. Years ago, Pharaoh sent his soldiers to kill our children. I wasn't among them. My son wasn't there. Why should we be punished? I do what God tells me. If he told you to kill me, would you do it? Would you? Jeremias 25 sa talatang 32 at 33. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Ang mga bansa na nagtakip sa katotohanan Chinese authorities knew about the virus much earlier than they've admitted. Those inside China tell us this information was deliberately withheld. That the communist government is continuing to lie about the coronavirus's impact, and that the deaths of thousands of people may have been covered up. We'll also take you around the world and hear from experts and those living in the COVID-19 hotspots to explore how the nations most affected responded to the pandemic. What's worked, what's failed, what's likely to happen next, and how we win this global war. Unawain ang pagsalakay ng matandang wika
na hindi maintindihan. Tanong, naintindihan na ba ninyo ang isa sa saklaw ng lihim at hiwaga? Ang binabanggit na matandang wika na gumaganap na sa kaukulan niya. Balikan natin ang naipahayag na sa inyo na mga propesya na magaganap sa inaharap. Umpisa ng puot ni Yahweh. Na mababasa sa Isaias 13 sa 5 hanggang 14. Dumating sila buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang poder. Manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay. Manlulupaypay ang lahat ng tao. Ang lahat ng tao'y masisindak at manginginig sa takot. Makadarama sila ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa. Mamumula ang kanilang mukha dahil sa kahihiyan. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamahan nito, at ang masasama dahil sa kanilang kasamaan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Kunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Kaya nga, yayanigin ko ang kalangitan at ang lupa ay maliliis sa kinalalagyan nito. Sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang matinding puot, parang usang hinahabol, parang tupang walang pastol, ang mga tao'y babalik sa kani-kanilang bayan. Sila ay tatakas pabalik sa sariling lupain. Kung nagpatotoo na ang pagpapawing binanggit noon ng kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo, na siya nga ang kinilala ng ating Amang Banal, pinakamamahal, bilang sugo niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo para may parating sa mga nasa sentral, ang mga mahahalaga niyang bilin. Ano ang nakaamba? Pang senaryo na magaganap para mapauwi na ang lahat. Mga kakapatid, sa Iglesia ni Cristo,
o kapwa mga kababayan natin na di na makatatanggi ang mga leader ng bawat bansa. Manalangin tayong lahat ng mataimtim. Di man tayo makaiiwas sa napakatinding pagsubok na darating. Nawa, mga mahal naming kapatid, mapagtagumpayan natin sa tulong nila sa atin. Ang nakatakda na magaganap sa ating panahon. Mateo 24 sa 20 hanggang 22. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag papataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin niya ang panahong iyon. Kaya ang pinili na siyang sugo sa dulo ng panahong ito. Malinaw ang mga ipinahayag sa vlog na mga talata na kailangan munang maganap. Dahil diyan, nahahayag sa atin na hindi pa nga ang paghuhukom ang darating sa hinaharap na siyang hinihintay ng mga tagapagturo ng kautusan, kundi ang kawasakan muna bago ang kawakasan. Pahayag 12 sa 14. Ngunit binigyan ang babae ng 2 pakpak na tulad sa malaking agila, upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon, malayo at ligtas sa dragon. Abangan ang kasunod. Thanks for watching.